Dahil busog ka na at full of energy na ulit, may susunod ka pang gagawin, Chrissy. Ang hoof trimming. Para mapanatiling aktibo at malusog ang mga hayop sa farm, mahalagang matrim ang kanilang mga kuko. Mano-mano itong ginugupit, kaya ready ka na ba, Chrissy? Sige, isa-isa lang. Tutulungan ko kayong lahat. Okay? Paano mo malalaman na hindi siya masasaktan? Yung dulo lang. Yung... Hindi mo lang siya isasagad talaga. Okay. So, ito lang tatanggalin. Yung mga excess. 2 beses sa isang buwan ginagawa ang hoof trimming. Ginagawa ito para hindi magkaroon ng foot rot o impeksyon ng buong paa ng mga hayop. Alright. Try natin ha. Hahawakan ko. Eto. Okay. Matigas siya. Yan. Eto, kasali pa. Ganyan. Parang masakit na. Yan, pa ganyan. Ayan. Gumagamit sila ng hoof trimming shears o parang malaking nail cutter sa paggupit ng kuko ng tupa. So, dahil tapos na itong tupa, kuya, ready ka na? Ikaw naman ang next. Charot. Okay, sir. Thank you, sir, ha? Ang layo na niya. Paano natin hahanapin yon? Diyos ko, ang layo niya, oh. Nandoon. Diyos ko, pasensya na. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Pumait ata ang relasyon nyo ng tupa. Huwag kang mag-alala, Chrissy. Oras na para tumikim ng papaitang ipinagmamalaki ng farm na ito. Sa kawali, igigisa ang bawang, sibuyas at luya. Sunod na igigisa ang napalambot na laman loob ng tupa. Okay. Oh my God! Okay ka lang? Okay lang po ako. Okay. Go, Mami. Gusto mo ba? Igigisa ito ng 5 minuto. Ang next ay paminta. Lagyan natin. So, ito, medyo konti lang. Okay din na madami. Okay din naman. Okay din. Pero kung hanggang saan ang gusto mo, pwede rin. Sunod na ihahalo ang dinurog na dahon ng sampalok. Tubig, dahon ng laurel, buong kalamansi at siling haba. Titimplahan ito ng sampalok powder, asin at seasoning. Okay. Pakukuloy nito ng 10 minuto. Yan. Pwede nang tikman ang papaitang tupa. Sarap. Ay, may anghang, may alat, may pait, halo-halo. Super roller coaster. At may asin. Ika nga nila, the perfect bite. Mas masarap siya sa kanin. Manyaman. Manyaman ko talaga magluto. Pwede na ako mag-asawa ulit.